Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Susamahan niyo kami. Simulan na ng ating programa at kwentuhan kasamang nagbabalik si Sister Baby Batallones. Hello. Hi sis! Hello. Sabay tayong uminom ng ating mainit na tsaa. Corrupt. Let us praise the Lord! And give Him thanks. So tayo nagpapatuloy dito sa tinatawag nating Near Yet So Far LDR series. So marami tayong napulot na pangaral no, kay Sister Baby nung nakaraang Lunes at ngayon namang Lunes pag-usapan natin ano pa yung mga near yet so far experiences ng isang senior. At sabi nga 73 years old pero hindi pa nakikita sa kanyang magandang muka. Sister Baby, balitaan mo naman kami, paano yung last leg ng buhay ng iyong magulang? Ano ang naging role mo? Kasi nabuhay kang malayo sa kanila. Hanggang pagtanda ba? Hanggang huling hinanga ba? Magkalayo pa rin kayo? Yes, magkalayo pa rin. Kasi pamilya ko po nahandito na sa Manila. So, 3 na po ang anak ko. At that time, ang mother ko po ay naka-bedridden siya ng 10 years. So, ang father ko po, ang talagang hanga ako sa ama ko dahil mahal na mahal niya ang mother ko. 14 years inalagaan niya. So far, ako naman po lagi nakamonitor. Siyempre, mother ko po yun. Gusto kong nandoon, pero may pamilya po ako. Maliit pa yung inaanak mo. So, yung time na yun ay siguro po, nagkaroon po ng malaking trahedya doon sa bahay na habang siya naka-bedridden. So, siguro nangyari yun para makauwi ako. So, siya po ay matanda na at that time. At ang kasama lang nila muna si father ko. At may inampon silang isang babaeng bulag na inalagaan. Wow! Okay. Then, one time, 6 o'clock ng hapon or gabi, umalis ang father ko, nagsuga siya sa kanyang mga alaga, kambing or something ganon. It so happened na wala kaming kuryente at that time sa amin. Ang nangyari po ay yung gasera. Sa probinsya, gasera kasi yung may gaas sa bote. So nakasindi, siyempre kasama niya bulag. Oo. Natumba yon. Nung tumumba siya, bumagsak sa ilalim ng papag na hinigaan. Oh. So nalitson po ang mother ko. Oh. At that time, nung nalitson siya, siyempre emergency. Ang nangyari po, ako po'y nalulungkot dahil hindi ako agad makauwi. So at that time, nung umuwi ako, binigyan ako na, kasi paso lahat ang kanyang, so mataba po siya. So mayroon akong friend na ninang diniiyan na nasa ospital, nagbigay sa akin ng pure betadine. Umuwi po ako. Kasi inuod na siya eh. Sorry sa mga baka may kumakain. So yun. Pag uwi ko po, I do my best kung paano ako makabawi nung time na yun. Kasi 5 months or 6 months before that time, ako ay siya namatay na nga. So yun. Nag-alaga po ako, nilinis, keep on cleaning sa kanyang Kasi pag nadapuan ng langaw, nagkaroon ng uod. So, awa ng Diyos at sa true panalangin, ay nagkaroon naman siya ng umuki ng katawan niya, pero nandun po uka-uka. I think stage 4, something ganun yung kanyang paso. At after that po ay nakita ko yung great faith ng mother ko, kahit ganun ang naramdaman niya. Ay nako, pagkadating ng panahon na nakita ko na ang bilis ng galing, kuminis ng konti na yung kanyang, nagmamadali na po akong umuwi kasi nga po, may pasok pa ako at that time. Working. At may 3 pinalalaking anak. Yes, yun. Ang nangyari po, panatag na ako. Dahil alam ko at nananalig din ako, I have a great faith na ayos na siya. Although my father ko, yun ang una ko rin pinagdasal ang father ko kasi kung mahina siya, hindi wala na makapag-alaga. Ang sister ko po nasa Quezon Province, kaya hindi siya makaalaga. So, 2 lang kami babae. Yun, ang nangyari naman po, after that, nakauwi na yung kapatid ko. Nung nakauwi ako, pumunta na siya. Nagpalitan kami. May nangharing trahedya naman sa kapatid ko.
Dahil yung asawa na chinapchat, pinatay. Literal yan. Literal. Yes po, pinatay ng kapatid. So mga ganon. Sabay-sabay yan nangyayari sa buhay mo. Opo. Kaya ang nangyari po, ang mga anak niya dinala doon sa amin. Tapos, at least may kasama sila. Nabantayan na rin yung mother ko. After that, Nung sabi ko, nangyayari lahat ito, baby, kasi hindi same year. hindi ano Same to year. hindi normal na nangyayari Yes sa po. buhay ng isang tao. Yung trahedya na una muna napakabuti ng magulang mo kasi nag-ampon na nga sila sa kanilang katandaan, ang inalagaan pa nila ay bulag. Bulag. No? So, ibig sabihin, may malaking puso talaga sila na Yes po. hanggang sa pagtanda nila, yung puso ay nag-aalaga. Ngayon, yung trahedya naman, hindi maiiwasan. Aksidente nga yan, Yes tulad po. ng alam natin. Pero yung pain na pinagdaanan ng iyong mother, no, hindi ano yun hindi normal. No? Hindi siya yung sakit, hindi ganon. Pero sa kabila nun, yung pagmamahal mo, nakatulong para, Yes. imagine, parang iisipin namin, tragic na yun. Akala namin yun na yung ending niya Opo, di ba? opo. Pero sabi mo nga, na-prolong. Nakita mo pa paano bumuti ang mga sugat na sabi mo, nung una, very sensitive, di ba? Yes, Na po. halos uurin yan. Dahil syempre, bukas di ba? 4th degree yung burns, Opo. no? Pero she survived that. Nagkaroon ka ng chance to be with her. You had the chance to pray with her. Yes. At nakita pa natin yung matindi niyang pananampalataya. Amen. At ang matindi dito, yung tatay mo, na para masaksihan niya ang lahat ng ito, makabasag puso ito. Opo. Tapos dinagdagan mo pa ng trahedya nung bayaw mo, no, na sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Amen. At yun ay dinala rin ng iyong ina at ama, yung grief Nangyari. ng kapatid mo, hindi ba? Yes po. Pero paano nyo na itawid ang lahat ng ito? At that time po ay wala naman kaming magagawa. That's the will of the Lord. Kasi walang mangyayari kung hindi napayagan ng Diyos yun. Dahil doon tayo nag-grow. So ang kapatid ko, yun ang manang inalalayan namin. With her mga anak, 4 ang anak niya. Nagkaroon ba ng justice yung pagkamatay ng asawa ng kapatid mo? Hindi na po Kasi Paano kapatid lang din naman ang kasi Hindi rin iba. So Opo, parang opo. within the family yung within the rivalry. family. So yeah. nahanap ba sa puso ng iyong kapatid ang pagpapatawad? Oo. Very din yung kapatid ko na yun, na babae. Kasi dalawa lang kami. At wala naman siya, ang nasentro sa puso niya is how to bear ng mga anak niya. Doon na siya nag-focus Kasi baby talaga. pa yung bunso niya at that time. So, kaya... Maaari bang kumusta na yung mga pamangkin mo ngayon? Yun po ay isa sa mga pinag-aalaga ko na pinag-aaral ko. Yun ang nakatulong sa kanila, 3 anak niya. Napag-aral ko naman dito na sa Manila. So let us praise the Praise Lord. So parang umiikot, no, Oo yung nga po, cycle ng buhay dahil ikay nagpapasalamat kasi na-bless ka rin, no, sa mga pangarap mo nung araw na parang akala mo hindi ka makakapag-aral pero naitawid mo at nakapaghanap buhay. So ito naman ang iyong alay, no, handog mo din dun po. sa mga pamangkin mo. But anyway, hindi naman puro trahedya ang buhay. Yes. Siguro naman pwede na natin pag-usapan ang nakakakilig na bahagi ng buhay ni Sister Baby. So sa kabila ng mga trahedyang yan, pero nandun ang Panginoon, akala ko magmamadre ka no? Kasi yung spirituality mo nandoon talaga. Kumusta naman ang love life? Paano mo naman nakilala ang mahal mo sa buhay? Actually po, wala akong boyfriend talaga. Hindi ako mahilig sa mga pero bala ko talaga, tama ka, magmamadre dapat ako. Pero nung nandito na ako nun sa Manila, yung kapatid ko po, yun ang kasama niya sa barko, seaman po siya. Oh. So, siguro po, yun ang takbo ng journey ng buhay ko na baka ito na. So, nung Hindi nalaman po. mo na siya ay sumasakay sa barko, di handa ka na naman sa isang long-distance relationship. Nung sinagot mo siya, parang matibay ang dibdib mo na, naku, hindi ko ito makakasamang mahabang panahon dito dahil laging sumasakay ito ng barko. Oo nga po, hindi ako maniniwala dahil
hindi naman kami gaano nagkikita. So, through my brother, yun yung nakita ko dito sa Manila. Okay. So, naging kasama sila sa barko. And after that, wala lang. Pero para bang, bago siya umalis uli sa barko, gusto, ay mag-ano muna tayo, mag-secret marriage. Wow! Sabi ko naman, sabi ko, ay ayun, sasabihin ko muna kila Papa. Secret nga eh. Sabi nga. Pero at that time, ilang taon na ako? 30 na. Oo. So, Malapit nang mawala sa kalendaryo. So, yun, yung time na yun, siguro, yun talaga ang swerte ko or pinagtagpo kami para ganon. Oo. So, hindi na maganda mahabang naman ang ligawan buhay. yan. Opo. Doon lang ako naniniwala na desidido siya kasi nag-take siya ng exam doon sa sa Iloilo, ginawa. Then from there, pumunta siya sa Danbantayan na hindi ko alam. So, pinuntahan niya ang magulang ko. So, malinis ang intensyon. Ayun. Pero hindi ako naniniwala. So, yun. Time goes on. Ayun na, nangyari. Na. So, ibig sabihin, Sister Baby, uso pa palang pamanhika nung araw. Opo. Kahit hindi mo alam, hindi ka kasama sa eksena, dinayop talaga ni Boy ang iyong mga magulang, no? Magkalayo yung Iloilo at yung Daang Bantayan, pero sinadya niya. Opo, dumaan talaga siya doon. Then after that, eto na namanhika na. Yung parents siya naman ang wala. Nung namanhikan, kasi nasa barko na siya. Yes. Bumunta rin ng Daang Bantayan. Yes, oo. Yung talagang dinayo, niya, family niya. Kasi actually may nanligaw sa akin dati, na-challenge siguro siya at nag-usap silang dalawa. Aba! Before so, ang haba ng hair ni Sister Baby. Na-challenge po siya. So, yun, pinuntahan niya ang magulang ko. So, yun nga ang nangyari. So, in-schedule na ng pamanhika na sila lang. At wala siya. So, in-schedule na yung kasal. Ayan, so, tunay na to, hindi na to secret. Pero hindi nila alam na nagkaroon na kami ng secret marriage nung time na namanhika. Yun. Pero at least pinormalize na lang to ngayon. Yes. So, wala nang arte-arte. Siyempre, go na, binigay na ang blessing may edad agad. May edad na. Yes. So, baka mamaya paraffle na lang ako. So, kinasal dito na sa Maynila. Doon pa rin. Talagang kayo ang lumipad, bumalik kayo sa inyong roots, ika nga. So, at least na-witness talaga ng iyong mga magulang. Yun naman po yung Sila naman naghirap kasi from Cagayan de Oro. Aba, magkalayo. Cagayan de Oro si Boy. So, praise and thank God kasi siyempre pag ikakasal ka, wala pa sa isip mo yung kahit matanda na, pero na-realize ko na siguro po talaga ito ang buhay ko. Yun. Kaya ang mangyayari noon after that, the same ang aming journey na aalis siya, ako maiwan sa bahay. So yung mga panahon na yon, di ba, honeymoon period pa kayo di ba? Wala lang ang honeymoon yun. Lumipad na ba agad? Sumakay na agad ng barko? After a month. So nung nangyari yon, wala ka bang separation anxiety? Hindi ba nangyari sa iyo yung mga sleepless nights na sana nandito siya sa tabi ko? Siyempre po, yun ang maramdaman. At saka, ang maganda po doon, hindi ko alam na mayroon na pala sa tiyan ko. Okay. So, yung time na yon, siyempre ang focus ko naman dito na sa sa sarili ko. Pero ang uwi niya kasi minsan every other year. Taunan talaga. Opo, nung time na yon, 10 to 12 months ang contract ng mga seaman. O manapay, pagka mayroon pang hindi, na-extend pa sila. So, yun. So, ibig sabihin, posible pala na manganganak ka, wala siya nasa laot pa talaga. Wala siya pong nung mga anak ko ako. Sa firstborn ninyo. Si Rubian, yung panganay kong babae. So yun, nasanay na po ako kasi dahil sa life ko siguro na naranasan ko, I have to adjust. Kasi ito na yun ako Hindi ako pwedeng mahina dahil wala na nga parents ko, tapos wala pa siya, lakas loob na. And then, pinagpasalamat ko sa Panginoon dahil nagtrabaho pa ako. Yun, nagtrabaho so, Sister Baby, nung time na yon, first mong anak hindi mo pa alam paano, di ba? So, paano, hindi ka ba ninervyos na naku,
paano pag nanganak ako kung mag-isa ko? May ganun ba? Natural po. Kahit may edad na ako. Oo. Eh, naisip ko po yun. Kanya lang, natuwa naman po ako dahil may kapatid siyang dalaga. Yun ang kasama ko. Ayun. So, yun ang kasama ko. May bantay. Ayun. Yun, kaya... So parang proxy. Oo. Imbis na yung mister mo, yung kapatid niya ang kasama mo. Amen. Kaya I thank God and very grateful dahil binigyan kami ng 3 anak. So, na-survive namin po yun. So, kaya masaya. So yung 3 anak mo, sino dun yung nandyan na siya? Yung isa kong anak na lalaki na pinanganak, nandito siya noon. Oh, so sa out of 3, isa lang yung present siya. Opo. Pero paano pag binibinyagan mo yung mga anak mo? During that time, present ba siya sa lahat? Ala din. Wala rin. Opo. Talagang ikaw na rin. Mag-isa ka nandun, Si kukuha ng Ruben. ninong at ninang, Opo. magkakandila, Kaya karamihan taga-dynamic ang mga ninong at nina. hindi na iba. Oo. Tapos So- paano yung pagpapangalan mo dun sa 3? Kasi long distance kayo, nung araw wala pa namang wala pang Viber, wala Wala pang po, wala. Messenger. Magagalit nga sa akin yun pagka tumawag na hindi ko masagot. Mm-mm. Dahil, saan ka ba nagpupunta? Bakit hindi ka makausap? Ganyan, ganyan. Eh, sabi ko pagdating naman doon sa pangalan ng mga anak, ibinigay naman niya sa akin, in-interest niya sa akin kung anong gusto ipangalan. Amen. So talagang, ikaw palang may karapatang magpangalan doon sa 3. Mag-shoutout ka naman at parinig mo, ano ba mga pangalan na yan? Ang aking panganay, bakit Rubian? Dahil ang aking ina ay Rufina, ang mother naman ni Boy ay Urbana. Kaya Rubian. Ayun. Pangalawa naman po si Julius Matt. Kaya siya Julius dahil Julio naman ang father ni Boy at Mateo naman ang father ko. Kaya Julius Matt. So mga lola and lolo. Opo. Paano naman ang bunso? Ang bunsong inaanak kakaiba. Kasi tinitingnan ko ano bang ipangalan ko. Nakita ko po, Christ offer. Christ offer. Sabi ko, Christopher. hindi siya. Ang meaning ng pangalan niya si Ian Vincent. Ang tiningnan ko sa kanyang meaning, sa kanyang pangalan na Ian Vincent is Christ offer. Okay. Kaya yun ang ipinangalan ko sa kanya. So agree naman si Boy doon lahat. Wala naman siyang magagawa. So maganda yung naging yung pagsasama nyo. At yung long distance love affair ninyo ay hindi sa panahon natin ngayon. Lolos and lolas ngayon wala nang long distance Kasi araw-araw mayat maya kausap mo, pwede na. Yes, But oo. during your time, walang ganon. Wala po. Kahit email, wala. Di ba? Sa barko talaga, so mag-aabang sila pag pwede mag-long distance call. Yes, di ba? Hindi yes, anytime pwede. Hirap pa sila gumamit ng phone doon sa barko. Tama. Tapos pag tinawagan ako, hindi pa ako makontak. Nagagalit. Correct. So ikaw, kapiling mo ang mga anak mo. Yes, Kumusta po. naman yung mister mo? Hindi ba siya nagkaroon ng mga lonely moments na siya ay malayo sa inyo? Kasi ikaw well-adjusted ka Opo. At sa kanya naman, sabi ko, okay lang naman yung lalaki ka Kaya never na sa puso ko na magsiselos ako. I entrust the Lord. Tsaka I trust you, sabi ko naman. So nasa sa iyo yun. Mag-ingat ka lang. Baka mamaya mapareha nung mayroon akong kasama na namatay. Ang daming 3 asawa pala ang mayroon siyang anak. Doon Mga ganon. natuklasan. Sabi ko sabi ko sa kanya, okay lang. Kahit ka magkaanak, I'm ready. Basta wag lang maglihim. Dahil I'm very much, adjustable na ano man ang pangyayari. Kahit sa mga anak ko ngayon, sinasabi ko sa kanila, ayaw ko nung mga ugali na yung pabigla-bigla, ayaw ko na may nililihim. Gusto ko, we have understand each other. Open ako. Sige. So, tignan natin meron tayong konting trivia dito para sa ating mga lolos and lolas din sa inyong kaalaman. Sa kasalukuyan, deployed land-based total overseas Filipino workers by top 10 destinations. Yung top 3 lang ang sasabihin ko. Ang top 3 po ay Saudi Arabia, United Arab Emirates at Singapore. So, yun ngayon yung mga top destinations para sa ating OFWs. Pagdating naman po dun sa deployed Filipino seafarers, so yan yung mga sumasakay ng barko, ang top 3 nila ngayon ay Bahamas, Panama, and Liberia.
Si Paring Boy ba ay saan ba na destino? Anong mga countries ba siya na destino? Iba-iba po eh. O, minsan napunta sila bandang Europe. Kasi depende sa ruta. Kasi cargo ship siya. Oo. So, Cargo. hindi ka ba nininervyos sa mga panahon na yon? Kasi may mga storya ng mga pirates, di ba? Yes. Yung mga aksidente sa barko. May nangyari po sa barko niya, bumaba na po siya, nagamit na yung license niyang as kapitan. At ang may nangyari po, nabutas yung barko nila. And then, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero ako, nung binalita na sa akin, ay wala naman akong ibang laban kundi dasal. Walang ibang mas makapangyarihan dahil didinggin ng Diyos kahit malayo. So, nagkaroon ng butas yung kanilang barko na about to sink. At nagkaroon, kasi siya nandun sa barko, nagba-Bible reading dun sa mga kasama niya. Nung nangyayari yan. Before that, basta nasa barko sila, nagli-lead siya ng mga ganun. So, ibig sabihin, spiritually, mayroon silang ini-input doon sa mga kasama nila, lahat ng seaman. May time na kumakain, mayroong Bible reading. So, yun. May nakatulong naman sa kanila. Nakatulong yung chief engineer nila, naayos, na ano agad yung barko. So, hindi siya nakatuloy na magsang. Naku, let us praise the Lord. So talagang hindi nauubusan ng tragedy yung mga stories ni Sister Baby, di ba? Pero almost always lumulutang din ang kapangyarihan ng Diyos, yung saving power ng Panginoon. Na hindi biro yun, kung hindi kasama na rin natin sa datos. Amen. Kung nalubugan ng barko at responsibilidad yun ng iyong asawa. Pero tignan niyo yung kapangyarihan ng Word of God. Tama ba? Yes. Kasi kahit pala sa barko, hindi lang opisina mo ang nagpe-prayer meeting. Kahit pala sa barko, siya ay leader, hindi lang ng barko, kundi leader din ng mga taong naroroon, grounded on the Word of God. So, nung kinuwento niya yan, ano naman ang naging reaction mo? Ay, siyempre po, nalaman ko po sa opisina. Sa office na. Sa akin nung liaison officer nila. So, no choice naman. Ang importante, magpasalamat kasi okay sila. Intact sila lahat. Wala namang nangyaring ano. So after that, nang umuwi na dito, medyo nagkaroon ng problema. Yung 16 na rin siya noon eh. So, expect namin na makasakay siya ulit. Hindi na siya nakasakay. After that, kasi inaudit yung inaudit, nag-inventory, inaudit. Nakita ngayon doon sa siguro yung nag-i-inspection na nagkaroon pala ng butas na ginawa lang nila ng paraan na hindi na i-report. Pero yan naman ay siguro, that's it. when you look back, lang. naging daan na lang. Yes, naging daan na lang kasi magandang na yun, ending ng kanyang career para time na to move on to a better spot in your life. So, ibig sabihin, at 60, napakahiwaga pala ng 60, kasi may regalo pala ang Diyos. Na pag senior citizen niya ay talagang hindi na long distance relationship. Very near na and not so far dahil magkasama na kayo sa inyong pamilya. Let us praise the Lord. So, hindi ba naman nahirapan ng adjustment nung andito na? Siyempre, may kanya-kanya kayong independent life kung tutuusin, hindi ba? Sabi ko nga po, ang hirap pala ng ganito na para bang hindi pa kayo magkakilala sa isa't isa pagka nagkasama ng matagal. No? On the first, lagi kaming nagbabangayan dahil iba pala ang isip niya, nasa barko ka pa. Yes, di ba? Siyempre, kapitan, lahat iaalay sa'yo. Sabi ko, wala ka na sa barko. Tayo na lang dalawa dito. Pati yung mga anak pa, wala ka na sa barko. Mga ganon. Nahirapan din siyang mag-adjust. So later, naiinip na siya kasi gusto ngang magtrabaho. Hindi na pwede. Nagkaroon pa ng problema yung sugat niya dito. Na talsikan ng lubid ng barko. Since that time, 2008 hanggang ngayon, ayan, nakabindahay yung binti niya at praise and thank you Lord dahil hindi siya diabetic. Kung diabetic yun, dito na, putol na po yun. Totoo. How many years na po yung sugat niya ngayon? So, until now, mayroon nag-maintain sa kanya yung wound
doktor, specialista, sabi ni Rubian, maghanap kayo ng ward doctor. Kasi kung saan-saan namin dinadala. May specific kasi, no? Yes, oo. And Sige so na lang. far, okay naman. Ngayon, nakabindahe pa rin siya. Pagka, ang kalaban niya is long-standing. Pag long-standing, medyo malaki yan. Magbibigat ito. Pero Ayan, mga That's naging daan na rin yan, di ba? yes, Mga daan para hindi ka na rin masyadong lumayo, di ba? Parang dito ka na lang muna. At dahil dyan, ang naging magandang bunga, magkasama kayo naglilingkod sa Yes. inyong parokya. Amen. So mag-shoutout ka naman sa mga brothers and sisters mo at kay fathers. Hello. Mag-hello ka sa parish priest ninyo. Oh, yes po. Ako po ay, hello mga Paris of the Risen Lord ng Bente Reales, Valenzuela City, Father Edmar, Emay Estrella, ang aming Paris priest. So, lahat ng organisasyon, commission heads, lahat ay inspired ako dahil nandyan kayo sa paglilingkod. Amen. Amen. At siyempre, iba rin level, no, na nakasama mo na ang asawa mo. Dati ka naman Yes. naglilingkod, pero siya rin naman, nagsaserve din naman siya sa barko. Lady. Pero iba yung, ano ba ang effect nito para maengganyo natin ng lolos and lolas na it's not too late. Pwede Yes, pa, no, oo. bilang mag-asawa, pwede pang maglingkod sa simbahan. Amen. Mga lolo at lola, may time pa tayo. Di ba? May binigay si Lord sa atin na biyaya. Time, treasure, and talent. So, doon ko nakita ko kahit senior tayo, napakalaking tulong sa isang parokya o saan man kayo naglilingkod, ang ating serbisyo para sa Kanya. Dahil masarap po na maglingkod sa Panginoon na walang iniintay na kapalit. Dahil ito po ay si Lord daw ang maglaan sa atin ng kabayaran pagdating sa kabilang buhay. Sa totoo lang, Sister Baby, di ba, pag umabot na tayo sa ganitong age, yung mga retired, di ba? Yes, so. Parang ano na no, ikaw na ngayon na nagbabalik sa Panginoon. Kasi Amen. sinustinahan ka na niya no, all your life. And towards the end na, parang binabalik mo na lahat ng kaluwalhatian sa Kanya. Pero kailan ba kayo magiging lolo at lola? Wala pa bang Yun nga mga po. apo? Wala pa bang mga manugang? Alam mo sa parokya, laging sinasabi, Sister Baby, hanggang ngayon, 70 ka na, wala ka pa rin apo. Sabi ko nga kako, Lord's way. In His time, kasi may mga girlfriend naman sila, maaring hindi pa para sa amin. At baka nagmana rin sa'yo, no? Kasi medyo late, no? Late in life ka talaga nag-settle down. 32 na ako nag... Oo. Kaya sa mga lolos and lolas natin, hindi agad lahat lolo and lola no? May Amen. mahabang panahon siguro mommy and daddy pa rin lang, pero kanya-kanyang pathway. Yes. Pero meron ka bang anak na nasa long distance, nasa malayo? Opo, nasa malayo. Yung panganay kong anak, si Ruby, nasa Amsterdam po. So, nalulungkot na naman ako kasi naging residency na siya doon sa Netherlands last July. And then, last week lang, nirenounce na hindi na daw siya Pilipino. Oh, Sabi ko, nagdalumpa na siya doon. Apo, sabi ko, anak, wala na ba akong anak? Mama, wag kang malulungkot kasi alam mo, since bata pa ako, ito yung pangarap ko. At Ayan. now, I give thanks to the Lord na natupad ko na po ang pangarap. Hindi ko kayo makakalimutan. Sabi Amen. naman niya. So nakakatuwa, no, Sister Baby, itong mga kinukwento mo sa amin, mga titos and titas, lolos and lolas, yung buhay mo talagang pang long distance. Kasi nung ikaw ay anak, Opo. malayo ka sa magulang mo, no, para maabot mo yung mga pangarap mo. Nung nakapag-asawa ka naman, malayo naman yung asawa mo para mapalaki mo yung mga anak mo. Yes. Ngayon naman malalaki na yung mga anak mo, siya naman, si Rubian naman ang nasa malayong Yan ang lugar. nasa malayo. So, paano ba to, no? Near yet so far. Yes. Kaya ano ba ang mga panalangin mo naman para sa mga lolos and lolas natin na ang kanilang mga anak ay nasa kani-kanyang estado na at nasa Yes. mga malalayong lugar na? Panalangin. Ako po ay, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa, yung mga lolo at lola, na nagkaroon ng kanya-kanyang mga naranasan sa buhay, malayo man sa mga anak nila, ay ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa, ipagkaloob nawa ang kalakasan ng katawan upang patuloy na maglingkod para sa iyo, Panginoon. At ikaw ang unahin, the priority, at ikaw, Panginoon, ang buhay namin bilang kami ay senior citizens na,
dahil ang aming mga anak ay malayo sa amin. Hindi namin aasahan po na isang bagay ay ikaw na ang tumawag sa amin at kami po ay maging handa dahil ikaw ang dapat namin babalikan sa lahat ng aming gawain sa aming pamumuhay. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat. Napakaganda ng naging panalangin no, ng ating bisita na si Sister Baby Arisgado Batallones, no? Kasi baka makita ka nila sa FB, di ba? Magla-like sila, di ba? Amen. At nakakatuwa, marami kaming natutunan at lalo na yung iyong buhay panalangin, isang inspirasyon na kahit ano pang dumapo na trahedya, no? Hindi maiwasan meron at meron, pero kakapit lang sa Panginoon. At bilang pangwakas, gusto ko lang i-share ito. Ito ay likha. This is an excerpt from the writing of Jocelyn Soriano, and this is about the prayer of an overseas worker. Nanalangin na si Sister Baby kanina para sa ating lolos and lolas. Ito naman, prayer of an OFW. Ito pala yung kanilang mga saloobin habang sila ay malayo sa atin. Ang sabi niya, "Dear God, it's so lonely out here. Many times I've asked myself why I had to go here in the first place and why I can't go back yet to where my heart truly is, where my happiness resides. Why must I walk the streets alone? Why must I eat this bread without my family? Many sights have so amazed me since I got here, and yet no beauty has ever succeeded in wiping away the tears from my eyes. Without my loved ones, what can all these things mean to me? I'd rather be blind. I'd rather tire myself to sleep so I won't have time to remember, to cry, to long so painfully for the people I love so much. Help me, O God. Give me the strength to bear such a terrible longing. Give me hope so that the vision of your blessings for my loved ones may always be before me." Amen. Let us praise the Lord. So, So magandang panalangin yan. So nabuo natin yung panalangin ng mga nasa malayo at ang panalangin ng mga taong naghihintay dito. So maraming salamat, Sister Baby. Yes, Pagpalain po, ka salamat sa iyong din po. ginagawa at lalo na sa iyong mission sa parokya na magkasama na kayong magkatwang ng iyong mister. Okay, So let us praise the Lord. So magpapatuloy tayo sa susunod na Lunes at pakinggan naman natin ang panibagong LDR relationship. Bye-bye! Bye. Thank you.